Ay teka, ano bang ibig sabihin ng temang yan? Ang haba-haba naman eh. Katatagan sa kalamidad ay makakamtan kapag sapat ang kaalaman sa kahandaan. Resilience to disasters is achieved with sufficient knowledge and preparedness. Ay temang nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaalaman at pag-aaral sa pagtugon sa mga kalamidad bilang pundasyon ng kahandaan upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad na harapin at makabangon mula sa mga ito. Teka, ano naman yung resilient? Ang resilience ay ang kakayahan ng isang tao, komunidad, o sistema na magtamo ng epekto mula sa mga hamon at kalamidad at mabilis na makabangon o mag-adjust nang hindi nawawala ang kanilang pangunahing function at kalagayan. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng adaptability, pagpapalakas ng kakayahan, pagkakaroon ng pag-asa, determinasyon, at marami pang iba. Dito sa Super Batang Galasag, sinasanay namin ang pagiging resilient sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa first aid. Ilan sa mga ito ay ang bandaging, knot tying, immobilization, CPR o cardiopulmonary resuscitation, at marami pang iba. Wow, gusto ko rin maging resilient. Pwede mo ba akong turuan ng pagpa-first aid? Aba, syempre! Una sa listahan ay ang bandaging. Ang bandaging ay ang proseso ng paglalagay ng benda sa sugat na sugatang bahagi ng katawan. Masyang kamami. Lalagyan ko po ng bandage ang pahawak ko. Mahalaga ito dahil pinoprotektahan nito ang sugat mula sa alikabok, dumi at mikrobyo na maaaring magdulot ng infeksyon. Tumutulong din ang benda sa pagtigil ng pagdurugo sa pamamagitan ng paglalagay ng presyon sa sugat. Bukod dito, nagbibigay ito ng suporta at katatagan sa mga bahagi ng katawan na may sprain o strain upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ngayon, ay pag-aralan naman natin ang knot tying. Ang knot tying ay ang proseso ng pagbuo ng mga buhol gamit ang mga tali o bandage. Mahalaga ito, hindi lamang sa first aid, kundi sa iba't ibang sitwasyon tulad ng mountaineering, climbing, at rescue operations. Ang tamang pagkakagawa ng mga buhol ay nagbibigay ng matibay na pagkakabit na tumutulong sa pagpapanatili ng mga benda o splint sa sugat. Nakatutulong din ito sa mga sitwasyon na may panganib, tulad ng pag-akyat sa mataas na lugar o mga emergency operations at iba pa. Sunod ay immobilization. Ang immobilization ay ang proseso ng pag-stabilize ng isang masigatang bahagi ng katawan upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Kadalasang ginagawa ito gamit ang mga splint, bandage o iba pang kagamitan upang hindi gumalaw ang nasugatang bahagi. Mahalaga ang immobilization dahil pinipigilan nito ang paglalaan ng pinsala sa pamamagitan ng pag-aayos ng nasugatang bahagi sa tamang posisyon. Ngayon naman ay ang CPR o cardiopulmonary resuscitation. Hey sir, are you okay? Hey sir, are you okay? Hey sir, are you okay? Ito ay isang emergency procedure na binubuo ng mga artificial na paghinga at chest compressions upang muling buhayin ng isang tao na huminto ang tibok ng puso o paghinga. Mahalaga ang CPR dahil ito ay nagbibigay ng pansamantalang suporta sa puso at baga na maaaring makatulong sa pagbuo ng tamang daloy ng dugo at oxygen sa katawan hanggang sa makarating ang profesional na medikal na tulong. At dito na nagtatapos ang ating pag-aaral tungkol sa first aid. Malaki ang may tutulong nito upang tayo'y maging resilient. Nagbibigay ito ng kakayahan sa mga individual na maghanda at tumugon sa mga emerhensya ng may kumpiyansa na nag-aambag sa kanilang kakayahang harapin ang hindi inaasahang sitwasyon.